Okay, ulitin ko lang. Ang ating pag-usapan po ay itong patuloy na pakikipaglaban sa katarungan, katotohanan, at kung ano ba talaga ang dapat sa ating bayan. Bayan ko, marami na po ang nahalal mula noong sa panahon ng Amerikano noong 1898 nang nakuha ng Amerika ang Pilipinas hanggang sa ngayon. 1901 ata ang unang eleksyon pero appointed lang ata noon. Nagkaroon ng eleksyon, pagkatapos mag-umpisa ng mga Amerikano, noon ay maganda pa ang patakbo ng eleksyon. Sa panahon na yun ay wala pang tinatawag na nuisance candidate o nuisance candidate. Nito na lang mga huling araw 1980s, nung panahon na si Marcos Sr. pa ang presidente, ay nagpalabas ng batas pambansa 881 na nagsasabi sa Section 69 na hindi pwede tanggapin ang kandidatura ng mga lumalansa ng kandidatura na kung ang kanilang pagkakandidatura ay magdudulot lamang sa kahihiyan sa proseso ng eleksyon. Okay, bago natin pagpatuloy, matanong ko lang kayo, ilang eleksyon na ba yung nagdaan hanggang sa ngayon? Napakarami na po. Ngayon, lahat po ng mga nananalo dyan ay hindi tinanggal ng COMELEC para sabihing nuisance. Pero, sino pa ba ang masisisi ng bayan para sa kahirapan ng ating bayan? Sino bang nangungurap? Sino ba ang nag-umpisa ng lahat ng corruption? Di ba sa pamunuan ng presidente, vice-presidente, mga senador, mga pababaang opisyal? Ang mga ibang mga tao kawanin natin sa ating pamahalaan ay sila lamang ay tinalaga ng dahil sa kagustuhan ng mga nahalal na mga opisyal ng bayan. So ang ibig sabihin, sino nga ba ang naging dahilan bakit naghihirap ang Pilipinas at bakit tayo nag-i-import ng bigas? Di siyempre yung mga nahalal. Ang lahat ng nahalal po ay hindi tinagurian ng COMELEC na nuisance o nuisance. Tandaan mo, sa American pronunciation ay nuisance. Sa British pronunciation ay nuisance. Pero ang spelling niya, N-U-I-S-A-N-C-E. So anyway, so ibig sabihin, maganda ba ang naging resulta ng batas na yan na mula noong 1982 pa ay sinagawa na, binabawalan ang mga kandidato na sa tingin ng COMELEC o na ay magdudulot lamang ng kahihiyan sa eleksyon? Unfortunately, ang katotohanan po, lagpak po ang Pilipinas. At kanino natin isisisi ang paglagpak ng Pilipinas? Wala nang iba, kundi yung mga nahalal. Ibig sabihin, yung mga nahalal naman po, sigurado ako na hindi naman sila binawalan tumakbo at hindi sila tinagurian ng nuisance o nuisance. So, ang ibig sabihin, wala palang silbi yung batas na nuisance na yan o nuisance. Ganon pa man, talakayin natin. Ang tanong, ano ba talagang ibig sabihin ng nuisance? Ito, ang sagot dyan, ang ibig sabihin po ng nuisance sa batas ng Pilipinas ay yung mga kandidatura na kung tatanggapin ay magdudulot ng kahihiyan o mockery or disrepute sa proseso ng eleksyon natin. So, ngayon, kung ganon, ano ba yung mga sitwasyon na makapagbibigay ng kahihiyan sa eleksyon kung tatanggapin ang kandidatura ng isang kandidato? Kung ako tanungin ninyo, ang ganong
klase ay nakapagbibigay ng isang abstract, hindi mo maintindihan kaagad na definisyon. Sino ba kapag-intindi? Ano ba? Hindi ko malubos maisip kung ano ba talaga ang klaseng kandidatura na makapagbibigay ng kahihiyan sa election process. Ito, titignan natin ang definisyon, ang kahulugan na binigay ng batas. Basahin natin. Section 69. Ito, basahin natin Section 69. Pero bago ko basahin, isabay ko kayo, ilatag ko dito sa aking screen yung nuisance at no-nuisance na yan. Aking iha-highlight para mabasa ninyo. Yan po, naka-highlight. Basahin natin. Nuisance or nuisance candidates. The Commission, ibig sabihin the Commission, yung COMELEC, may motu proprio, ibig sabihin motu proprio, kahit wala nang ibang kumaso, sila na lang, or upon a verified petition of an interested party, refuse to give due course to or cancel a certificate of candidacy if it is shown that said certificate has been filed to put the election process in mockery or disrepute. Ibig sabihin, mockery, kahiyan, disrepute, kahiyan, or to cause confusion among the voters by the similarity of names of the registered candidates. So, bakit? Kung similarity, ibig sabihin, pareho mayroon bang ibang kandidato na kausing at ako ay makapagbibigay ng kalituhan? Ang aking kandidatura kasi kausing apelido ko. Bakit naman hindi nila dineklara na nuisance o nuisance yung si Erwin Tolpo at saka si Ben Tolpo na silang dalawa ay nakapagbibigay ng kalituhan sapagkat pareho silang Tolpo. Kaparehong pangalan at apelido nila. O di kaya sabi niya, or by other circumstances or acts, which clearly, yan ang pinagkaiba to, clearly, klaro na nagpapakita na ang kandidato ay walang totoong intensyon na tumakbo sa pwesto na tinatakbuhan niya. So, yan po ang ibig sabihin sa batas natin ng nuisance. So ano na napapasok sa isip ninyo? Napaka-abstract. Ibig sabihin napaka-abstract, napakalabo po ng batas. Hindi mo matumbok agad kung anong ibig sabihin. Tingnan mo, magkapareho apelido ni Tolpo, ni Ben Tolpo, tsaka ni Erwin Tolpo. Bakit hindi nila tinanggal ang isa sa kanila? Ang isa pa, sabi, any act which clearly demonstrates, clearly, klaro ba nagpapakita na ang pagkandidatura niya sa kanyang pagkakandidato ay wala siyang bona fide or good faith intention o legitimate intention na tumakbo. Ngayon, pasok ba yan dyan ako? Ang judgment ng COMELEC ay inayunan nila yung petition ng Law Department ng COMELEC na nagsasabi na ang pagkadisbar ko raw, pagkatanggal ko sa lisensya sa akin bilang abogado ay isang bagay na makapagsasabi na kapag tumakbo ako ng pagkasenador ay maglalagay lamang sa kahihiyan ang eleksyon, ang proseso ng eleksyon. O di kaya itong pruweba, yung pagkadisbar ko, na sa pwedeng sabihin na wala akong intensyon na tumakbo sa pagka-senador. Ang labo, no? Ang labo! Ang intensyon tumakbo ay walang kinalaman yan sa kung ano man ang nagawa ng tao. Ang intensyon na klaro ay klarong-klaro na wala ka talaga na ang ibig mong sabihin, sisirain mo lang ang halalan. Anong klarong sitwasyon which clearly demonstrate na sasabihin nila na wala akong intensyon tumakbong pagkasenador? Ito ang aking sitwasyon. Kayo na ang humusga. Itong sitwasyon ko. Ako'y nagtapos na pagka-inhinyero
At ako'y naging lisensyadong inhenyero. Full scholar ako sa Mindanao State University, Marawi City, nang gumraduate ako sa Bachelor of Science in Civil Engineering. Ako'y nagtapos ng pagka-abogasiya o nagtapos ako ng Doctor of Jurisprudence sa pamantasan ng lungsod ng Maynila College of Law. At ako'y nakapasa sa bar exam, isang kuha lamang ng exam. Ang hirap kaya pumasa sa bar exam. Ang iba dyan, nakailang ulit na kuha, hindi pa rin makapasa. So, ngayon, ang isa pa na sitwasyon ko, ako ay nagiging diarista. Naging editor ako for 15 years sa People's Journal Tonight. Yan ang aking sitwasyon. Dangan nga lamang, nung naging abogado na ako, meron ako sa isang araw, isang parte ng aking buhay bilang isang abogado, ako'y marubdob na lumilingkod sa aking kliyente. Sa aking awa, sa aking kliyente na OFW. Una, siya ay pinakasalan ng isang lalaki na pangalawang asawa na pala siya. At nagkaanak sila. Hindi pa siya bibigyan ng suporta para sa kanilang anak. At pinakasalan nga siya, at ang nangyari, matapos niya mabigyan siya ng sakit ng loob, sama ng loob, ay nagsampa pa ng annulment itong lalaki at sinabi niya na pinikot lamang siya ng babae. Siyempre, nasaktan ang babaeng kliyente ko na OFW at nagsumbong sa akin. Kaya sa aking marubdob na emosyon ay pinost ko sa Facebook ang petition for declaration of nullity of marriage grounded on bigamous, tinatawag na pinikot labang siya at bigamous ang marriage. Para maipakita sa publiko na itong isang lalaki, matapos niyang maluko yung babae, siya pa ang may gana na magpaanal ng kasal. Binigyan ako ng suspension ng Supreme Court. 1 year. Natapos ko na suspension ko. Isang banda naman sa isang umaga, sa isang buhay ko rin naman, ako'y isang lalaki o isang tao na nangingibig sa katarungan at katotohanan at kailangan ko bibigyan ng katarungan ang mga taong naaapi. Dito nakita ko po yung inaapi sa usaping ito ay ang mga kapatid dating mga Maranao sa Marawi City. Nagkaroon ng giyera po sa Marawi City noong 2017 dahil sa ginera ni Duterte ang mauti ng mga terorista. Habang nakipaggiyera po ay tumakbo mga maraming bakwit libo-libo. At dahil sa mga bakwit na yun, pinabilhan ni Duterte ng mga pagkain ang mga bakwit sa pamamagitan ng pagbigay ng pera doon sa DSWD, Region 12. Ang nangyari, bumili ng pagkain ang DSWD ng tinatawag na Set B food packs. At ang laman yan may munggo, may kape, may turmeric, may mantika, at may iba pa. Pinrisyuhan ang DSWD ng 515 pesos and 40 centavos ng supplier. Ang supplier dyan ay ang Takurong Fitmart Mall na matagpuan sa National Highway, Takurong City, sa Region 12. Ang may-ari niyan ay si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel. Siya ay kapatid ng congressman namin noong 2017 na si Ferdinand Ledesma Hernandez.
kaibigan niya na matalik ito, Regional Director ng DSWD Region 12 na si Bay Zorahaida Tanggol Taha. At dahil kaibigan niya, nakuha ng kapatid niya ang kontrata. At sa presyo na 515 pesos and 40 centavos. Ang aking mga testigo ay sumumpa na sila nga ay nagtrabaho pa sa bahay ni Congressman Ferdinand Hernandez para i-repack ang mga pagkain na binili na sinupply doon sa DSWD para sa pagkain, magiging pagkain ng mga kapatid nating Maranao doon sa Marawi City. Pagkatapos niyan, kung makita mo, ang ginawa ko, makukonfirm ko, nabasa ko kasi yan sa Philippine Center for Investigative Journalism na website noong May 25, 2018. At ito'y nilabas din ng May 26, 2018 ng ABS-CBN at ng Mindanao News. So mula noon hanggang ngayon, walang kasong sinampa ang mga binanggit na pangalan doon na nagdulot naman sa kahihiyan itong kwento ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ang nangyari, ginawa ko, ay bumili po ako ng ganong items, food items, mula sa ganong store din, Tacorong Pitmart Mall din. Anong nangyari? Hindi lang kasama ang tuyo, ang presyong binigay sa akin, may resibong binigay sa akin, ang presyo sa resibo ay 270 pesos and 50 centavos. Kung isama ko ang tuyo na nabili ko sa Tacorong City Public Market na 48 pesos ay tatakbo lamang sa 318 pesos and 50 centavos. Kung ganon, magkano diferensya kung ikumpara mo sa 515 pesos and 40 centavos na binenta ng supplier na Tacorong Fitmart doon sa DSWD? Halos 200. Pero mo, the same store, pinagbilang ko, the same items, binigay sa akin, 270 pesos and 50 centavos. Plus sabihin natin, 48 pesos ang tuyo, 318 pesos and 40 centavos. Bakit? Nung sa DSWD ay pinresyohan nyo ng 515 pesos and 40 centavos. Yan ay klarong-klaro. Walang duda. May solid evidence na nagnakaw talaga sila kasi binulsa nila. So iyan naman, nung nangyari, nakita ko, ginawan ko ng reklamo na plunder. Kasi may ebidensya na nga ako, nakakuha ko ng sinumpaang salaysay ng mga tao na nag-repack ng mga pagkain na yan doon sa bahay ni Congressman Dinan Hernandez. At may kasama pang resibo. Klarong-klaro na ang aking ebidensya. Kaya nagumawa ako ng reklamo at nagawa ko nga. At noong January 19, balak ko yung isampa sa ombudsman sa Manila. Dahil nasa Coronadal City pa ako noon, ay pinost ko muna sa Facebook noong January 19, 2019. At nilagay ko roon sa post ko noon sa reklamo ko na ang chairman ng Bids and Awards Committee ay si Jakia A. Lau. Hindi ito Chinese ha. Maranao ito na tao, si Jakia A. Lau. Nagalit siya. Ang katwiran niya, hindi daw siya chairman ng Bids and Awards Committee. Kung hindi ka chairman ng Bids and Awards Committee, ang tanong ko, bakit ikaw ang nilagay na chairman doon sa balita na nilabas o investigative journalism o marubdob na pagsaliksik na binalita ng Philippine Center for Investigative Journalism at nilagay na ikaw ang chairman ng Bids and Awards Committee? Bakit hindi ka nagreklamo doon? Ibig sabihin, talagang totoo. Ngayon, ang ginawa niya na ebidensya para sabihin na hindi siya chairman ng Bids and Awards Committee, nagsumiti siya ng
sertifikasyon na pinirma ng kapwa niya inaakusahan ko. At ang pumirma ay yung inaakusahan ko rin na pinuno rin ng sindikato na si Bay Zorahaida Tanggol Taha. So ngayon, kinasuhan niya ko sa Integrated Bar of the Philippines. Itong nag-imbestiga naman na abogado na inassign ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Gilbert L. Makatangay, nagdesisyon siya sa kanyang pagsusuri, investigasyon, na nagsinungaling daw ako nang sinabi ko sa aking reklamo na si Jakia A. Lau ay chairman ng Vincent Awards Committee na ayon sa kanya ay hindi. Sa ginawang ito ni Gilbert L. Makatangay, binaliwala niya ang katotohanan na ito ay nilimbag o naipublish ng Philippine Center for Investigative Journalism noong May 25, 2018 at ng ABS-CBN noong May 25, 2018 at binaliwala niya rin ang katotohanan na walang reklamong sinampa itong si Jakia Ilaw laban sa ABS-CBN, laban sa Philippine Center for Investigative Journalism at laban sa MindanaoNews.com. Ibig sabihin, mali. Hindi tama ang desisyon ni Gilbert L. Makatangay na ako ay nagsinungaling. At dahil sa hawak niya na desisyon na ako ay nagsinungaling, sinundan iyon ng Board of Governors ng Integrated Bar of the Philippines, pero sinabi ng Board of Governors na hindi natin pwede suspindihin si Attorney Causing kasi sinampa naman ang reklamo at tanging ombudsman lamang ang makapagsabi kung talagang nagsisinungaling siya o hindi. Hindi tayo. Kasi ang jurisdiction na sa ombudsman. Inangat ito ng ombudsman, ito ay nirekomenda sa Supreme Court na ang gusto mangyari ng Board of Governors ng ombudsman, ng Board of Governors ng Integrated Bar of the Philippines ay parusahan lamang ako ng tinatawag na reprimand. Ano ibig sabihin ng reprimand? Tapik sa balikat. Pagdating sa Supreme Court, ikaw, Attorney Causing, dahil nasuspindi ka na ni minsan, ikaw ay pinaparusahan namin disbarment, tanggal ang pangalan mo sa listahan ng mga abogado. Yan po ang totoong nangyari sa kaso ko. Tanong, nang dahil ba sa ganon, pwede mo ba, ito na ngayon ang tanong na pinakaklaro, pwede bang sabihin ng COMELEC, tama bang COMELEC, ang First Division ng COMELEC, sa pagsasabi na ang aking kandidatura sa pagsampa ng pagkasenador ay magbibigay lamang ng kahihiyan sa proseso ng eleksyon natin? O di kaya, tama ba sabihin nila na dahil ako'y na-disbar, ay wala akong totoong intensyon o lehitimong intensyon na tumakbo pagkasenador? At ang kanilang argumento na dahil disbarred ako, ako'y magsisinungaling lamang sa Senado kung manalo man ako. Ako'y magbibitbit ng kahiyan sa Senado at ako ay lagi na lamang lalabag sa mga panuntunan ng Senado at batas. Dahil disbarred ako, anong klaseng argumento? Hindi naman lahat ng pagkakataon ng taong pumatay ay papatay lagi. Hindi naman lahat ng pagkakataon na yung taong nakita mong nagnakaw ay magnanakaw lagi. Although maglalakaw paminsan-minsan siguro, pero hindi lagi-lagi. Yung tanong na yan ay tanong na hindi mo masuportahan ng katotohanan. Marami nga nangungupit sa inyo, mga bata pa kayo, paglaki nyo, hindi naman kayo nagnakaw. Nangungupit sa bulsa ng tatay-nanay nyo. Di ba? Ganun na kasimple. So ngayon, makatwiran ba ang COMELEC? Sagot, hindi. Posisyon ko yan. Aywan ko sa inyo kung anong posisyon ninyo. Next, inatasan ako ng COMELEC na sagutin ang kaso ng Law Department. Sinagot ko naman ito noong October 28. Dangan nga lamang na late ako ng 10 minuto pag-email. Dapat alas 5 ng hapon noong October 28 ay na-email ko na.
So dahil lumampas ako ng 10 minutes ay kinonsidera ng COMELEC First Division na naisampa yon sa 29 na. At kung ganon, dahil na late ako, sinasabi nila na talaga wala akong intensyon na tumakbo kasi hindi ko nga daw sinunod yung utos ng proseso ng COMELEC na dapat ay isampa kung sagot ko sa hindi lalampas sa alas 5 ng hapon. So, yan ba ay dahilan? Naku, Diyos ko. Kung mabasa ng nila ang ginawa kong sagot, mahigit 30 pahina. Ginawa ko yun, 2 araw ko ginawa yun. Ibig sabihin ba, sa 2 araw ko ginawa, na late ka lang ng 10 minutes, ang nagpalit doon, dahil kailangan pa ipanotaryo. Nag-imprinta pa ako ng aking sagot at tumakbo pa sa notaryo, tumakbo pa ako, nagnotaryo pa ako doon. So pagkatapos na panotaryo, in-scan mo na bago ko ipinadala. At dahil naman, sa ganon, ay na-late ako ng 10 minutes. Pero tanong, katwiran ba yan na lumampas ako ng 10 minutes ay hindi na nila tatanggapin ang aking sagot? Ang aking sagot yan ay hindi makatwiran ang ginawa nila. Bakit po? Kasi po nakalagay sa Rules of Procedure ng COMELEC mismo ay pwedeng suspendihin ng COMELEC ang kanilang proseso sa ngalan ng katarungan. So kung pwede pala nila suspendihin sa ngalan ng proseso, ay bakit hindi nila sinuspindi na late lang ako ng 10 minuto? Makatwiran ba yan? Ibig sabihin, hindi na nila binigyan ng pagkakataon ang aking boses na maririnig. Yan po ang ginawa nila. So kung yan ang ginawa nila, paano natin sabihin ngayon na tama ang COMELEC sa kanilang ginagawa? May katwiran ba na hindi tanggapin ang aking sagot na dahil na late lamang ako sa 10 minuto? Ibig naman sabihin, kahit hindi pa nila tanggapin ang aking sagot, mismo wala namang ebidensya sa kasong sinampa laban sa akin kung ano ang koreksyon ng aking pagkadisbar sa konklusyon na ako ay walang totoong intensyon na tumakbo ng pagkasenador. Anong correction? Ibig sabihin, kahit wala pa akong depensa ibibigay, mismo yung kanila mismo na ebidensya ay hindi sapat para sabihin na ako ay nagsisinungaling. O hindi, kung na ako ay hindi walang totoong intensyon na tumakbo. Anong klase itong ating COMELEC na to? So anyway, klarong-klaro naman yan na talagang walang intensyon, walang koneksyon. So ito sa rules of procedure ng COMELEC. Dali, hanapin natin. Nakalagay din doon na may binigay na proseso na pwede nilang isuspende ang kanilang proseso kung ito ay kinakailangan na mabibigyan ng katarungan. Na kung ang pag-istrikto na pag-apply ng proseso ay magdulot sa injustice, ay luluwagan nila. Yan ang dapat na gagawin. Pero hindi nila ginawa. So kung hindi nila ginawa, ano ang ibig sabihin? Di ibig sabihin, tama ang sabi sa akin ng aking source na may talagang hiningi ni George Sherwin Garcia ang aking ulo. So kung hiningi niya, anong ibig sabihin? Gusto nila, hindi ako pagbibigyan. So ito ngayon, anyway, hindi naman ako mamamatay sa ganong sitwasyon. At kung hindi ako mamamatay dyan, di siyempre, hanapan ko rin kayo ng butas at
kailangan ko ng katarungan. Ako'y nilabag ninyo ang aking karapatan, karapatan ng aking mga botante na kakampanya para sa akin, na iboto ako, at karapatan ng mga botante na magkaroon ng mga pagpipilian. At hindi ninyo hinayaan ang mga botante na magkaroon ng mapipilian. So dahil ginawa niyo yan, lumabag kayo. O ito Section 4 ng Part 1 ng COMELEC Rules of Procedure nagsasabi, suspension of the rules in the interest of justice and in order to obtain speedy disposition of all matters pending before the Commission, these rules or any portion thereof may be suspended by the Commission. Basahin nyo, ipapakita ko sa inyo para sasabihin niyo na hindi ako nang imbento. Ito po yun. Yan. I-highlight ko para makita ninyo. Yan. Yan ang may highlight Suspension of the rules in the interest of justice and in order to obtain speedy disposition of all matters pending before the Commission, these rules or any portion thereof may be suspended by the Commission. So, iyan po nagpapakita ng bias ang COMELEC. Hindi nila sinuspende yan. Kasing ano lang ba yan ang 10 minutes ko na late? So, ngayon, dahil hindi nyo pinagbigyan, hindi nyo tuloy nabasa ang aking argumento, ang aking side. Naniwala na lamang kayo sa sinabi ng nagsampa ng petisyon. So ngayon, ano ngayon ang mangyayari yan? Tama ba yan? Sagot ko, mali. Talagang maling-mali. Una, walang direktang koneksyon ang pagiging dispar sa kung ang isang kandidato na na-dispar, kung magsampa siya ng kandidatura, siya magdadala ng masamang pangalan sa eleksyon o di kaya masasabi na wala siyang intention na tumakbo. Okay. Anyway. So ngayon, marami po kayong mga kandidato na pinalusot. Isa na dyan si Sara Duterte. Pero dahil galit sa akin si Mr. Erwin Garcia na chairman ng COMELEC, ano bang ikinagalit sa akin? Ang kinagalit nila sa akin, number 1, ako ay sumuporta sa grupong TN Trayo. Na ang TN Trayo ay nakita nilang ebidensya na kung saan ang nagpapanalo sa kay Bongbong Marcos at saka kay Sara Duterte ay Smartmatic. Nanggaling lamang sa isang computer machine o laptop ang mga boto at ang machine na ito ay may numero na 192.168.0.2. Alam ng mga tao dyan, ng mga IT expert, ng internet protocol number ay hindi maaaring iisa lamang sa maraming presinto. Tandaan ninyo, yung batas ng eleksyon nagsasabi na dapat ang pagpadala ng resulta ng eleksyon mula sa mga presinto papunta sa mga computer ng COMELEC ay sa pamamagitan ng electronic transmission, sa pamamagitan ng linya na ibibigay ng Globe, Smart at Dito. Ang mga ito ay tinatawag na internet service providers. At kung pinadala nila, magmumula sa lahat ng presinto, kada presinto sa buong Pilipinas, mula Tawi-Tawi hanggang Apare, hanggang Batanes. So tanong, ibig sabihin, kung naggagaling, ilan ba ang ating presinto na nanggagaling sa buong bansa? 106,000 precincts. Kung 106,000 precincts, dapat 106,000 din na iba-iba ang internet protocol number na papasok sa
ating sa mga makina, sa mga computer ng COMELEC na magtatali ng boto. Ang unang grupo ng computer ng COMELEC na tatanggap ng resulta ay yung tinatawag na Municipal Board of Canvassers sa munisipyo, sa bayan. O di kaya City Board of Canvassers. At kung ipapadala dyan, bibilangin ito kung sino ang panalo sa mayor, vice mayor, konsyales at iproklama nito. Sa ibang pwesto naman, iipunin ang boto at ipapadala sa probinsya. At pag may padala sa probinsya, doon naman alamin kung sino nanalo sa pagkagobernador, vice-gobernador, mga bokales at mga congressman. Ang boto sa pagkasenador, sa pagka-party list, at sa pagka-presidente at vice-presidente ay iipunin lang. At ipadala ito ngayon sa sunod na computer. Ang computer na tatanggap niyan ay yung dalawang computer, National Board of Canvassers na hawak ng COMELEC. At ang isang tatanggap niyan ay ang computer na nakalagay doon sa Office of the Senate President. Yung computer para sa Office of the Senate President, yun naman ang mga pinadalang resulta doon ang gagamitin sa pagbibilang at malaman kung sino panalo sa presidente at vice-presidente. Ang computer naman, mga resulta naman na ipinadala sa computer ng National Board of Canvassers o ng COMELEC ay iyon ang gagamitin sa pagbibilang para malaman kung sino ang panalo sa pagkasenador at pagka-party list. So ngayon, may isa pang computer ang COMELEC na tumatanggap ng resulta supposedly na manggaling direkta sa mga presinto. Ano yun? Yung tinatawag na transparency server. Ang transparency server po, iyon pang gagamitin nila na bigyan ng access ang PPCRB at mga dyaryo, mga media para doon nila kukunin ang mga boto ng pagka-presidente, vice-presidente at mga iba pang mga posisyon at ibalita nila sa publiko yung tinatawag na partial and unofficial results. May isa pa, pangatlong computer, iyon pong backup copy ng computer na doon pinapadala na gagamitin lamang yan kung sumabog ang mga detalye na pinadala sa unang set ng computers sa Board of Canvassers o di kaya doon sa transparency server. So, sinasabi ng batas, direkta manggaling sa bawat presinto ang pagpadala ng resulta ng boto mula sa kada presinto. Ang tanong naman dito, na bakit na-discover ng T.N. Trayo na akin naman kinakatigan lagi at lagi kong pinupuna sila ni George Erwin Garcia na siyang chairman sa COMELEC na bakit iisang makina lamang ang pinanggalingan ng resulta ng ating halalan? Yung makina na yan ay may tatak na IP address 192.168.0.2. At kung totoo, ibig sabihin, hindi totoo yan. Ang totoo, dapat iba-ibang numero na IP address ang mangyayari kung nanggaling sa katotohanan ng mga presinto. So, ganun po nangyari dyan. Yan po ang unang dahilan kung bakit galit sa akin si George Erwin Garcia at ang lahat ng commissioners nila. Kasi ako lang talaga ang vlogger na bumabanat sa COMELEC. Next! Ano pang kinagalit nila sa akin? Nagalit din sila sa akin dahil kinriticize o pinupuna ko sila doon sa expose ni Dan Marcolita na sa Miro ay binigyan sila ng suhol ng Miro ng 1 billion pesos. Tinatanggi nila ni George Erwin Garcia yan. Pero ang problema, mayroong mga lumabas na mga account numbers na kung saan pumasok ang mga deposito. Kung may pumasok at nanggaling sa kwan, ibig sabihin, konfirmasyon lamang yan na tumanggap ng suhol ito mga COMELEC commissioners kasama na si Eileen Perulino at saka yung mga pumirma
sa aking sa desisyon sa akin na basura ako, ay basura kandidatura ko. Pasensya na. Talagang buo ang paniwala ko na tumanggap kayo ng pera. Commissioner Inting, si Commissioner Ernest Masida Jr. Pasensya na. Talagang malaki ang aking buo ang paniwala ko, napakalaki ng paniwala ko na tumanggap kayo ng suhol mula sa Miro. At dahil dito, nagalit kayo sa akin. At dahil galit kayo sa akin, kahit na walang koneksyon, hindi mo pwedeng bitbitin na katwiran, ay ginawa ninyo ang aking disbarment o pagkatanggal ng lisensya bilang abogado na dahilan para sabihin ninyo na wala akong lehitimong intensyon na tumakbo pagka-senador. Klaro, di ba? Very clear. So, ano ngayon ang gagawin natin? Anyway, pag-usapan natin. Pero, naniniwala ako na mananaig ako rito. Ang kasunod kasi sa proseso ay dapat sa loob ng 5 araw ay magsasampa ako ng apila doon sa Commission on Election. So, kung magsampa ako ng apila sa 5 araw, ay di apila ang tawag dyan, motion for reconsideration. Ini-expect ko na naman yan, basura na naman la ulit. So, mapipilitan ako ngayon na lumaban ng pupukan at magkaroon ng magkadelikado na hindi maisama ang pangalan ko sa official list of candidates ng pagkasenador. Ganun pa man, we have to take it, we have to bite the bullet. If the bullet is this, then we have to bite it. If this is meant by justice for me and for the people who believe in me, then let us go through it and we will fight. Rest assured, I will fight. I will fight for justice. I will fight until the kingdom come, kung sabi pa ni Duterte. So ngayon, itong dalawa sa 3 na pumirma sa aking pagkatanggal sa listahan ng kandidatura pagka-senador ay mga inappoint ni Duterte. Ito ba? Pwede mo ba rin masabihin na sila'y tinawagan ni Duterte na tanggalin at huwag tanggapin aking kandidatura sapagkat halos araw-araw o halos maraming beses ko na rin binibira si Duterte, si Sara. Ito ba kaya ang dahilan? Commissioner Inting, Socorro Inting, at si Commissioner Amy Pirolino Ampolokyo na mga inappoint ni Duterte bago si Duterte umalis pagka-presidente. Si Ernest Masida Jr. naman ay inappoint ni BBM. What a joke. Kayo ang joker, hindi po ako. Ako nakakagiti lang ako nito. Malaking kakasuhan ko kayo ng damages talaga. Anyway, wala naman nagbabawal sa damage suit. Kahit na nakaupo kayo, kahit na impeachable officers kayo. So anyway, hanggang dyan na muna tayo. At nais ko lang ibanggitin na napakarami po na kandidato na nanalo na hindi nyo sinabi na mga joke na walang intention kundi marami sila ay nagnanakaw. Kaya nga ang bayan natin hindi umunlad. Kasi lahat ng pinayagan tumakbo ay panay magnanakaw. So ibig sabihin, sa gitna ko na hindi pa naging senador, hindi pa nahalal, at ng mga taong nahalal, sino ang mas baliw? Di ba sila? Kasi nagnakaw sila, nang ibig sabihin, wala silang totoong intention na tumakbo pagka mayor, vice mayor, konsihalis, gobernador, vice gobernador, bukalis, congressman, party list congressman, senadores, vice president at presidente. Bakit wala silang intention na tumakbo ng maayos? Kasi po, nagnakaw lamang po silang lahat. At nang abuso silang lahat. So wala silang totoong intention o lehitimong intention na bigyan na karangalan ang pwesto na kung sila'y sakasakaling mahalal. Kaya ina-assure ko kayo na mga kakapanalig ko, mga naniniwala sa akin,
Manatili po kayo maniwala na mananalo tayo sa Supreme Court. At pag manalo ko sa Supreme Court, mailalagay din yung pangalan ko. O, dyan na muna tayo. At magandang, babatiin ko na lamang kayo. So, ang gagawin, bago ako magbati sa inyo, ay dito na lang, isa-isahin ko na lang kayo. Siyempre, mahal ko kayo. Si Lilibeth Mercado, Pres Perez, Loretta Grande, si Pres Perez, sino pa? Si Alan Durana Quizon, Gili Robles, Andronico Decano Ruda, Rodolfo San Jose, Catherine Catalunya, Parente, Bon Francisco, Sam Daniel, Rogelio Kaka Tapano, Los Angeles, California. Tapos, si Josepa Celestino Garfield, Julia Podes, PEC 0925. So, good evening, Attorney Engineer Dr. Toto Kausing. Mike Fickelson, Engineer, Doktor, paglaban mo ang iyong karapatan. Yes po. Josepa Celestino Garfield, napaka-unfair naman ang kumulik. Nakakapaghalata. Okay. Convicted, pinayagan. Convicted si Robin Padilla. Pinayagan. Convicted si Rapi Tolpo, si Erwin Tolpo. Pinayagan. So, PEC 0925, you are a threat to those who don't want to be exposed for their wickedness because you are the bearer of truth and righteousness. Magandang salita yan. I will always say that. Sa PEC 0925, salamat po sa iyong mga binigay na tip sa akin. Ito, mamayang maayong gabi, katoto. Loretta Grande, di ba nakakahiya ang nakukulong dahil sa kaso ng rape? O nga, bakit tananggap nila si Kibuloy? Bakit nila sinasabi na si Kibuloy ay magbibigay ng kahiyan sa kandidatura ng pagkasenado? Di ba? Pare-pareho lang kami na may kaso. Millions Kublag, Loretta Grande, Josepa Celestino Garfield. Tapos si Dominico Marco Barba Jr., Mike Fickelson, Bernardo Minjola Idnalagim. Tapos Ani Givana, Carlito Arce. Sabi ni Ami Givana, dahil sa talino mo, kaya ayaw kang irehistro. Calixto Almonte, Paterno Antonio Agulyoso, Antonio Grino, pati Prestrol na mali yan, dapat binasura yan dahil aso ka ni Trillanes. Ay, makaliwanag, grupo nakapasa sa COMELEC, mga convicted pa. Efren Galapati, magandang gabi, Dr. Toto Kausing. Tapos si Elvira Risa Arizo, present po ako sa San Diego, California. Josefa Celestino Garfield, Ferdinand San Juan, Lily Rodota, Josefina, tapos Sassy Girl Sky. Unfortunately, they get you on technicality. This is their intent in the first place. Any issue they can hold you accountable, they will do it because they don't want you to run in the first place. Yan, ganun nga. So, Freddy Par, good evening, sir. Ask nyo na lang, rally, punta kami. Hindi pa naman siguro sapat pag-rally ito. Cassandra Daisy, may chance pa tayo. Mag-MR pa ako papunta sa Supreme Court pa. Please go to Supreme Court as soon as possible. Yes, I will do it. Rolando Lazarte, Rolando, Bugs Adam, ayaw kanina tumakbo, sir, kasi wala kahatag. Wala akong pera pang bigay. Romel Bingson, naimbag rabi, mga kapsat ko. Sana magkaroon na ng pagkataon ng kandidasi mo. Marie Johnson, nakaka-insulto ang ginagawa ng COMELEC. Mga tulad ni Rubin Padilla at mga too close sa sinumang admin, walang problema, sigurado, pang panalo sa Smartmatic Magic. Sa Cyril De La Cruz, magandang gabi po. Dr. Toto Bunyog, sabi po nyo, nag-file na kayo. Since nag-file na po kayo. Nag-file sa korte, nag-file po ako. Cassandra Daisy, hanggang hindi manual counting, there will always be a lot of doubts for all elections. Jigger Yarte, Noni Umali, takot kasi ang mga komisyoner ng COMELEC, lalo na si COMELEC Chairman, George Garcia, na kung sakali nakalusot ka sa Senado, pangunahan mo ang pag-imbestiga sa nangyaring dayaan noong nakaraang May 9, 2022, national elections. Yun ang palagay ko dahilan kaya kadineklarang nuisance. Okay. Hindi na nuisance, nuisance. Nuisance and nuisance. Cassandra Daisy, Germany,
at other countries do manual counting. Tama po sa Germany. Susundin natin Germany. Bakit hindi manual ang Comelec? Basta kumikita sila. Yan naman ang totoo dyan eh. Cyril de la Cruz, ano po ba ang sabi ng korte? Disqualified kayo ng Comelec? Anyway, ganun nga sinasabi. Kinuwento ko na kanina. Okay? Dahil daw disbarred ako. Imelda Talaugon, Freddy Par, mayroong agency na nag-check sa mga kalabisan ng mga opisyal ng Comelec. Wala tayong chance na magsampa dyan sa ombudsman. Kasi nga, mga kakampi nila yan. Marudia Ramon, akala ko tapos na po yan. Kaso, nagiging nuisance candidate, new attorney to passing. Anyway, Manuel Toribio, takot sila sa iyo. Conching Nicolas, Christina M, ikaw kasi lawyer. Okay. Freddy Par, nuisance candidate lang pwede nila disqualify. Manong Riban Channel, laban lang, Sir Toto. PEC 0925, you deserve a seat in the Senate. More than most people sitting there. Tuloy-tuloy ang laban. Josepina, tapos si Manuel Toribio, Russell Zita, Arnelo de la Torre, magandang gabi. Magandang umaga na pala. Maribel de Vera, Filianlo, only in the Philippines sa pwede kumandidatong rapist, mga thieves, drug lords. Salamat po. Kumusta na yung kaso mo? Edgardo Torres, tuloy po ang laban. Engineer Toto Kausing. Tapos si Putin, Mariette Ariola, Cassandra Daisy. Tapos si Ruel Floro, Angelito Fajardo, ayaw nila sa hindi basura kasi silang lahat basura kaya binasura si attorney. Jose Bonetti, Attorney Kausing, good PM po. Ayaw po nila na matino, matalino at matapang at tapat. Si Putin, anyari kay Edgar Irisi. Si Edgar Irisi po, tinanggal din po, ginawa din siya po na nuisance candidate. Dahil si Garcia Miro. Okay, actually, nagsampa na naman ang kaso si Edgar Irisi na pinapadiskwalipika ang Miro. So, ang katwiran niya dahil umatras ang isa niyang kasama na yung tinatawag na St. Timothy Construction Corporation. Samson Labisores, padayon sa laban, Delphine Kubakob. Ayan lamang po at magandang umaga, George Garcia, Socorro Inting, Commissioner Ernest Masida, Commissioner Aimee Ferolino Ampulokyo. Magandang umaga po.